Nakakatakot kapag nag-iisa. Ano? Nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos ang gumamit sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Araw ng pagtutuos, ipinangako, ipinako nyo sa krus ang isang 80 years old taong gulang. Pinagkaitan nyo ng house arrest na hinihingi ng mga Pilipino. Iyan ay mga panalangin. May bahid na luha humihingi ng hustisya mula sa Panginoong lumikha. At bakit nga ba to nasabi ni Senator Robin Padilla dahil dito? Hindi pa yan. Ito. Saan yan? Eto, nang dahil dyan. ICC judge na nagbasura sa interim release ni PRRD na freeze ang mga bank accounts. Hindi man lang ako makapag-book ng Uber, hindi ko magamit ang Western Union na freeze ang pera ko nang walang paliwanag. Buti nga, karma is real. Karma is real. Utangin na, ang pangit mo na nga, freeze pa ang bank account mo. Pero in fairness, si Imelda Papin nag-level up pa. Dati singer lang, ngayon ICC judge na. Ay, si Imelda Papin ba to? Ay, hindi pala. Sorry, mas maganda naman si Ma'am Imelda Papin dito, no? Kesa dito sa ICC judge na. Oh, in fairness, kamukha mo din si Dilima. Ganito si Dilima pag naging foreigner. Ganito, si Dilima. Oh, pustahan tayo. Tanggalan mo na sa lamin si Dilima. Paliguan mo ng pulbos yan. Tapos medyo pahabain mo yung buhok. Kamukha nito. Ang sagwa mo, foreigner ka na, pangit ka pa din. Sagwa nun, no? Sagwa nun, no? Kasi alam natin pag foreigner, gwapo, maganda, diba? Pero ito, punta na foreigner, pangit eh. Tapos na-freeze pa yung account. Karma! Yan ang sinasabi. Tsaka ito normal, para sa amin mga DDS vlogger, no, parang hindi na bago sa amin yung mga ginagawang pang-aapi sa mga Duterte. Kinabukasan, bukas sa makalawa, putay na may karmang kasunod. Oh, kaya yung isa dyan, mag-ingat-ingat, baka ma-overdose bigla yan. Sa totoo lang, baka biglang ma-overdose yung isa dyan, ha? Oo, medyo dandahanin nyo yung templada ng dyan, pag kinakargahan nyo. Bukas sa makalawa, puta na, pag na-overdose yan, iyak ang mga bataan yan. Yan, karma mo na yan. So, eto na nga, panoorin ho natin ang ginagawa ni Donald Trump at ng mamaya na yung kay Vladimir Putin. So dito muna tayo. Pakita sa Facebook kanina yung judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang mabuksan na bank account, miski sa Europa. Wala siyang, syempre, credit card at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets, hindi lamang ng ICC, kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam nyo, sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa. No? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga, lahat ng mga batas ng isang bansa, pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo. No? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba, no? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga
opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman sila mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ng pondo. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So ang unang-unang nawala sa sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin na ang pondo ng ICC nanggagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na mahistrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations o holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC, kaya talagang pinupuruhan si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunterihin nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko, yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna, no? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan. Pero anyway, so unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung freeze niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika, dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano. Lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. Let's face it, no? Wala namang kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Tama. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank account ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch Bank. Yung Dutch Bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyon sa Amerika, kinakailangan sumunod dun sa freeze order. At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga ng ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Nabuti Kasi nga sa maski kanya, European gago ang siya. bank niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika Tama, ngayon oo. kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC. Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga, na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila labas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order ng Amerika. Now, alam mo,
nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now Buti nga. imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera. Yari Anong sila gagawin dyan. mo? Di ba? Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa ICC kung hindi Wala. ka pwedeng magpadala ng pera sa iyong home country? At saka ang nakakatawa dyan, maski sa Netherlands, may mga card companies naman na hindi naman naka-domicile sa Amerika, hindi ka rin bibigyan ng card company dahil natatakot sila. Dahil ikaw ay specified sa sanctions ng Amerika, pag binigyan kanila ng credit card, baka matigil ang operasyon nila sa Amerika. So ano ngayon ang buhay ng mga judges at prosecutors sa ICC? Karma It's a nyo na cash yan. society. So nakakatawa talaga yan kasi tumira ako dun sa, well, anyway, dito sa Europa, no? Paano ka magbabayad ng upa mo? Lahat yan ay electronic na, no? Tama. Ang sa Pilipinas, GCash, dito may counterpart sila na lahat talaga halos ng transaksyon ay electronic. Walang ganyang facility ngayon ang mga judges at mga prosecutor at mga empleyado ng ICC. So talagang dapat sila mabuhay as cash. Pero ang pinaka-nakakaintriga nga is, paano pinapasok ng Japan as the biggest donor country sa ICC, yung contribution niya sa ICC na hindi gumagana yung SWIFT. Naku. Ewan ko, siguro ginagawa nila cash. Siguro through the Embassy of Japan, Malamang sa pinapadala na malamang, cash cash to. at pinapapasok dito sa bank account sa Netherlands. Pero I Pwede think rin it's a ganun. matter of time na pati yung bangko ng ICC sa Netherlands titigil na service ng ICC kasi nga natatakot sila na kapag meron silang commercial transactions sa Amerika, pati yun po pwedeng madali ng mga Amerikano sa freeze order. So, sa suma total, huwag tayo mawalan pag-asa. Alam ko na basura na with finality yung ating hiling na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Nabasura na ng trial chamber yung ating question sa jurisdiction ng hukuman, didesisyonan pa yan. Di alam nyo, pag inaksyonan talaga ni Donald Trump to, etong ICC at ng iba pang presidente, puta na, may chance ang mapalaya si Pangulong Duterte. Oo, kawawa tong ICC na to pag pinag-initan to. Kasi isipin nyo, pwedeng mangyari sa kanila yung nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Kaya yung mga yan, natatakot din yan. Kasi, lantaran na na buta na pera lang pala katapat ng ICC na to. Paano pagtapos ng termino nila? Binayaran sila ng mga kagalit nilang ibang bansa or yung kagalit nilang papalit sa kanila, patay na. So talagang kailangan talagang bubuwagin to ng mga ibang leader ng iba't ibang bansa kasi sila din ang pupuntiryahin nito pag mas lumakas pa tong ICC na to. Ng appeals chamber. At ang sabi ko nga sa inyo, minsan i-discuss ko yan dahil maganda naman yung sinumite ng kung sino man ang nagsulat nung appeals ni Tatay pagdating sa jurisdiction. At pangatlo, meron pa yung issue kung kaya ba niyang humarap sa isang paglilitis na didesisyonan pa lang ng pre-trial chamber at meron pang appeal yan. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Yun. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Paktay kayo dyan. Dahil importante talaga ang banking system, no? Now, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. Dahil ako, miski ako is asylum seeker, kahit paano meron akong access to the banking system, no? Binibigyan talaga kami ng karapatan na magbukas ng bank account. Dahil kung wala kang bank account, wala ka talagang buhay dito sa Europa.
they are moving towards a cashless society na pati sa bus, hindi ka talaga makakasakay na kahit anong bus, kahit anong sinong tren, kung wala kang credit card na No. itatap, no? Everything is electronic. So, sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad, dahil nga sa sanctions ng Amerika, tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash. Kasi yung mga kontribusyon ng mga member countries, hindi Patay ang makakapasok ICC dito. dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. Ang nakakatawa nga doon sa sabi ng judge, pati ba naman computer program, wala sila. Putang Dahil inang ang yan. computer program, Google. So ang ginagamit nila, pati sa email, is Proton, hindi na Google. At napakahirap talaga ng buhay nila. Tangina, no? Talaga. Kawawa yung ICC ba? Kaya talagang ako nararamdaman ko din talaga na aksyonan to. Talagang wawasakin to, tong ICC na to dahil lahat ng mga presidente sa buong mundo, kung ano yung nangyayaring pagdurusa ngayon ni Pangulong Duterte, ganun din ang pwedeng mangyari sa kanila. Kaya dapat mabuwag na nila to hanggat maaga pa. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy, no? Pero yan po ay isang, kumbaga, pag-asa ni Tatay Digong na dahil nga hindi na po kakayaning mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwiin na siya. Dahil kung hindi naman siya talaga mahahatulan at hindi na po pwedeng gumana ang hukuman, siyempre, labag naman sa karapatang pantao na patuloy siyang ikulong. Kaya nga po, sinasabi ko, at kami naman na wala na kaming ginawa dito kay Tatay Digong, kundi dasal, at nagagalak naman ako na iba pang mga Pilipino ay sumunod sa aming yapak at nagdadasal na lamang, pagpatuloy po natin ang pagdasal. Dahil we do not know. God works in mysterious ways. Merong dahilan kung bakit siguro pinayagan ni Panginoon na makidnap si Tatay Digong dito sa Hague. Pero sa aking pananaw, siguro ang dahilan dyan para nga magkaisa ang taong bayan, para yung mga nagdududa pa kung tama ba na magpatuloy pa sa pwesto ang Marcos administration, talagang magising sa katotohanan na malaking pagkatraidor sa pagiging Pilipino at sa soberenya ng Pilipino ang ginawang pagkikidnap kay Tatay Digong dyan papunta dito sa Hague. Kaya ang aking sinasabi, God has a purpose. Perhaps it is to unify us at tayo naman talaga ay nagkaisa na para ipakita na taksil talaga sa sambayan ng Pilipino ang mga Marcoses at yung kanilang mga aliado na nanghidnap kay Tatay Digong at siguro para nga mapabilis pa ang pagiging presidente ni VP Sara. Dahil ang aking tingin, kung hindi natin isisisante itong Marcos Jr. na ito before 2028, hindi mananalo ang kalaban ng Marcos Jr. dahil hawak-hawak na mga Marcoses ang makina na magbibilang ng boto. Bukod pa doon sa gobyerno mismo, kung hindi Totoo natin yan. masisisante na mas maaga itong Marcos Jr. No? At yung pagsisisante naman, karapatan natin yan. Huwag kayong matakot. Hindi po yan incitement to sedition. Ang pagsisisante, dahil ang isang presidente ay hindi na kayang katungkulan, ayan po ay talagang tunay sakop ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa isang bansa gaya ng Pilipinas. So yan, no, naman yung at good news po ito, ha. Dahil talagang, alam niyo, may pag-asa pa tayo na makalaya at makita at makasama itong si Pangulong Duterte. So dito naman tayo sa pangalawang balita na itong si Vladimir Putin na leader ng bansang Russia ay winawasak din itong ICC na to. Naku, sunod-sunod na. So panoorin natin to. Ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. Oh. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan nyo sa Russia, di ba? Yan, oh. Bakit niyo papares yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully
prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen Nako. at patently unlawful arrest warrant Patay. ang pinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Ayun. Oo. Eh, ano kaya epekto doon, no? Ano kaya ang Ba, epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila, Sabi nga, wala naman kayong plano pumunta ng Russia. Oh. Eh, Eh, hindi bagay yung The Hague ba ay... Hindi, ang magiging epekto nito sa mga judge na to, hindi yung pagpunta nila ng Russia, dahil arestuin sila, alam naman na natin na pwede naman sila hindi magpunta doon para hindi sila arestuin. Ang purpose nito is parang bigyan ng buhay yung iba pang mga bansa na hoy, wag na kayong magpasakop diyan sa ICC na yan. Kung ano yung ginawa ko, gawin nyo din. Kasi bandang huli kayo din ng tutuklawin ng mga yan. At maganda to, para sa akin maganda tong ginawa ni Vladimir Putin na to. Na ganitong ginawa niya dito sa ICC judges na to. Talagang parang binibigyan niya ng pustahan tayo bukas sa Makalawa, may susunod pa na ibang bansa na may gagawin ding hakbang laban sa ICC. Netherlands, oo. Ano ba ang ganun layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Malapit lang pala, ano? Oho. Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa?